Sa isang napakalaking hapagkainan, habang nakaupo si Don Emilio sa dulo ng mesa, biglang malakas na tumayo si Royce, dahilan para bumangga ang upuan nito sa sahig. Hindi ako magpapakasal sa kanya, Lolo. Itinuro niya ng madiin si Gemma, na tahimik lamang na nakatayo sa gilid habang nanginginig ang mga kamay. I can give you everything you want, but please, wag lang to. Tahimik na napayuko si Gemma habang mahigpit na hawak ang laylayan ng apron. Sa buong hasyenda, kilala si Royce bilang gwapo, mayaman at babaerong tagapagmana ng pamilya Madrigal. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya, kaya para sa kanya, isang malaking insulto ang ipakasal sa isang simpleng katulong lang. Samantalang si Gemma, isa lamang siyang ordinaryong babae mula sa probinsya. Tahimik, mahinhin at halos hindi makatingin ng diretsyo kay Royce tuwing nagkakasalubong sila sa hasyenda. Royce, this is my final wish. Final wish? Lolo, she is just a maid. Ano bang nakita mo sa kanya? Something you failed to see. Tumitig siya ng diretsyo kay Royce. Gemma is a good woman. Hindi siya katulad ng mga babaeng pumapalibot sa'yo. At balang araw maiintindihan mo rin kung bakit siya ang pinili ko para sa'yo. Lalong tumalim ang tingin ni Royce kay Gemma. Those women are my problem, not yours. Exactly. At sawa na akong makita kang winawasak ang sarili mo. Biglang natahimik ang buong silid. Ang ilang kasambahay ay hindi makatingin sa tindi ng tensyon. Habang si Gemma parang gusto nang maglaho sa hiya. Lolo, hindi niyo po kailangang gawin to. Ayos lang po sa akin. No! Napatingin si Gemma sa matanda. Ikaw ang gusto ko para sa apo ko. And that's my final decision. Pero ako ang ikakasal. At hindi ako papayag na itali sa isang hampas lupa lang. Parang sinaksak ang puso ni Gemma sa narinig. Tahimik siyang napaiwas ng tingin habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit mas lalong tumigas ang ekspresyon ni Don Emilio. You are selfish, Royce. Selfish? I'm just being honest. At nang mga oras na yun, napahawak na sa kanyang dibdib si Don Emilio. Nahihirapan itong huminga. Don Emilio! Mabilis na lumapit si Gemma upang saluhin ang matanda bago ito tuluyang bumagsak mula sa upuan. Lolo! Sir Royce, tumawag po tayo ng ambulansya! Nanlamig ang buong katawan ni Royce nang makitang namumutla ang kanyang lolo at nahihirapang huminga. Lolo? Lumapit agad siya at hinawakan ang matanda. Lolo, stay with me, okay? Stay with me. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gemma ang takot sa mga mata ng lalaking akala niya walang pakialam sa kahit na sino. Makalipas lamang ang ilang minuto, mabilis na naisugod sa ospital si Don Emilio. Punong-puno ng tensyon ang hallway habang paruot parito si Royce sa labas ng emergency room. Magulo ang kanyang buhok at nanginginig ang mga kamay. Tahimik namang nakaupo si Gemma sa isang sulok habang hawak ang kanyang rosaryo. Maya-maya ay lumabas ang doktor. Who is the family? Ako po. The patient suffered a heart attack due to extreme stress. Kailangan niyang umiwas sa matinding emosyon. Mabilis na nakaramdam ng lamig sa katawan si Royce sa kanyang narinig. Napatingin siya sa salamin ng pinto ng silid ng kanyang lolo at doon nakita niya ang matandang mahina na nakahiga. Biglang kumirot ang kanyang dibdib. Lumaki siyang ulila sa magulang at si Don Emilio lamang ang nagpalaki sa kanya. Kahit mahigpit ito minsan, alam niyang mahal na mahal siya ng matanda. At ngayon, posible niya itong mawala. Pwede ko po ba siyang makita? Tumango ang doktor.
Pagpasok niya sa silid, agad siyang sinalubong ng mahinang boses ng kanyang lolo. Royce, Lumapit siya rito at marahang hinawakan ang kamay nito. I'm here, Lolo. Ngumiti ng mahina si Don Emilio. Promise me. Napakapit si Royce. Alam na niya kung ano yun. Please, Mary Gemma. Natahimik siya. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao habang pilit nilulunok ang galit at inis sa kanyang dibdib. Ngunit nang makita niya ang mahinang kalagayan ng kanyang lolo, unti-unting bumigay ang kanyang puso. Pagod siyang napabuntong hininga. Fine, I'll do it. Bahagyang lumiwanag ang muka ng matanda. Thank you. Alam kong wala kang pagsisisihan sa desisyon mong yan. Mabait na tao si Gemma at sa kanya lamang kita ipagkakatiwala. Pero sa likod ng malamig na mga mata ni Royce, may nabubuo ng masamang plano. Pagsapit ng gabi, tahimik na nakatayo si Gemma sa garden ng ospital habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi pa rin siya makapaniwalang mangyayari ang lahat ng ito. Bigla niyang narinig ang mabibigat na yabag sa kanyang likuran. Pagharap niya, nakita niya si Royce. Nanlamig ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. So, masaya ka na? Hindi po. Maniwala po kayo. Iniisip ko lang po talaga ang kalagayan ni Don Emilio. Wala po akong masamang intensyon. Stop pretending. Ang mga babaeng katulad mo, alam kong pera lamang ang habol sa tulad naming mayayaman. At maswerte ka dahil nauto mo ang lolo ko. At ang masigit pa ron, nais ka pa niyang ipakasal sa akin. Hindi po ako ganon. Hindi ko po inuto ang lolo mo. Ang totoo nga po niyan nagulat din po ako sa naging desisyon niya. Hindi niyo po kailangan magalit sa akin ng ganyan. Huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko po siya tungkol dito. Sa tingin mo ba, hindi ko na ginawa yung sinasabi mo? And look what happened. Muntik ko nang maipahamak ang buhay niya dahil pinipilit ko siyang hindi magpakasal sa'yo. Tapos ngayon sasabihin mong ikaw ang kakausap sa kanya? Listen carefully. I will marry you for the sake of my grandfather. But don't expect me to love you. Nanlaki ang kanyang mata nang marinig ang sumunod na sinabi nito. I'll make your life miserable until ikaw mismo ang sumuko sa kasal na to. At bago pa man makapagsalita si Gemma, tumalikod na si Royce at iniwan siyang umiiyak sa gitna ng malamig na gabi. Hindi alam ni Gemma na iyon pa lamang ang simula ng pinakamahirap na bahagi ng buhay niya. Makalipas ang mahigit 1 linggo at dahil magaling na rin at nakalabas na rin ng ospital si Don Emilio, mas lalo nitong minadali ang kasal. Nairaos ito ng maayos at matiwasay. Kahit pa parehong walang may gusto sa kanila ng kaganapang iyon, pero sa likod ng magarabong selebrasyon, walang pagmamahal sa pagitan ng bagong mag-asawa. Buong kasal ay malamig ang mukha ni Royce. Hindi nito hinawakan ng maayos ang kamay ni Gemma at ni hindi man lang ngumiti sa kanilang litrato. At mas masakit pa roon, ramdam ni Gemma na para siyang isang kahihiyan sa buhay ng lalaking pinakasalan niya. Pagkatapos ng reception, agad ding umalis si Royce kasama ang mga kaibigan nito upang mag-inom. Samantalang si Gemma mag-isang bumalik sa asyenda habang tahimik na yakap ang sarili. At doon nagsimula ang totoong bangungot niya. Umuwi ng lasing si Royce at gusto na lamang nitong mahiga agad at magpahinga. Pagkaakyat niya sa loob ng kanyang silid, hindi na niya binuksan ang ilaw at dire-diretso nang humiga sa kanyang kama. Pero nagulat siya nang parang may nararamdaman siyang ibang tao na nakahiga sa kanyang kama. Agad siyang bumangon at dahan-dahang binuksan ang ilaw sa tabi ng kama. At do'y nagulantang siya sa kanyang nakita.
mahimbing nang natutulog si Gemma. Napahawak siya ng kanyang ulo at halatang hindi nagustuhan ang nakikita. Pinilit niya itong gisingin. Hey, wake up! Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na dito ka matulog sa silid ko? Bumangon ito agad habang yakap-yakap ang kumot sa katawan niya. Napakurap pa siya at dahan-dahang lumingon kay Royce. Pasensya ka na eh. Si Lolo Emilio po kasi pinilit niyang... Tama na. Pwede bang tigil-tigilan mo na yung pagsasabi mo na laging si Lolo ang nagsasabi sa'yong gawin mo yan, gawin mo to. Sawang-sawa na ako sa mga dahilan mo. Dahil alam ko naman talaga na gustong-gusto mo rin. Know your place, Gemma. Parang piniga ang puso niya sa narinig. Pero bago siya talikuran ni Royce, muli itong nagsalita. And starting tomorrow, babalik ka sa dati mong trabaho. Ho? You heard me. Magsisilbi ka pa rin dito sa asyenda. At mas lalo na sa akin. Hindi ba't asawa mo na ako ngayon? So dapat mo akong pagsilbihan. Dahil responsibilidad mo yon. Napatitig si Gemma sa lalaking asawa niya. Hindi siya makapaniwalang kahit kasal na sila, katulong pa rin ang tingin nito sa kanya. At huwag mong kalilimutan, this marriage means nothing to me. Kaya huwag kang umasang mamahalin kita dahil kahit anong gawin mo o kahit ano pang mangyari, hindi ko gugustuhin na mahalin ka. Pagkatapos noon, padabog itong nahiga sa kanyang kama at pinagtulakan pang lumabas sa kanyang silid. At mag-isa na namang umiiyak si Gemma buong gabi. Nag-iisip na tama pa bang sundin niya ang mga sinasabi sa kanya ni Don Emilio? Kinabukasan, maagang gumising si Gemma upang ihanda ang almusal ni Royce. Tahimik siyang kumikilos sa kusina habang ang ibang kasambahay ay naawang nakatingin sa kanya. Kawawa naman si Ma'am Gemma. Oo nga eh, hindi talaga siya tinatratong asawa. Napayuko na lamang si Gemma sa kanyang mga naririnig, pero pinipilit niyang ngumiti sa harapan ng mga ito. Ayaw niya kasing kaawaan siya ng iba. Maya-maya pa, bumaba si Royce mula sa hagdan habang inaayos ang mamahaling relo sa kanyang kamay. Agad na tumayo ng tuwid ang mga kasambahay. Good morning, sir. Ngunit hindi man lang pinansin ni Royce ang mga bati ng kasambahay. Diretso itong umupo sa mesa at malamig na tumingin kay Gemma. May coffee. Mabilis naman siyang nilapitan ni Gemma at maingat na inilapag ang tasa. Ngunit, aksidenteng natapunan ng kaunting kape ang mesa dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Nagulantang siya nang malakas na ibagsak ni Royce ang kutsara. Seriously? Kahit simpleng bagay, hindi mo magawa ng maayos? Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ako na po ang bahalang maglinis niyan. Of course you should. Alam nga namang iasa mo pa sa iba pang kasambahay dyan. Tahimik siyang nagpunas habang ramdam ang tingin ng lahat sa kanya. At bago pa siya tuluyang makalayo, muli na namang nagsalita si Royce. Maybe I should have hired a better maid. Natahimik ang buong opisina. Habang si Gemma ay napapikit na lamang sa sakit na kanyang naririnig. Lumipas ang mga araw, ngunit lalo lamang lumalala ang pagtrato ni Royce kay Gemma ng hindi maganda. Kapag may bisita sa asyenda, sinasadya niya itong ipahiya. Royce, totoo bang asawa mo na ang bagong server mo? Nagtawanan ang mga ito sa mesa. Napahinto sandali si Gemma habang hawak ang wine bottle. Unti-unting bumigat ang dibdib niya nang makita niyang ngumisi rin si Royce. Well, she was a maid before I married her. Uminom siya ng alak habang tila proud pa sa sinasabi. Seriously? Bro, are you out of your mind? Katulong to asawa real quick? Oh my gosh, I can't believe it. You know me, bro. Kilala mo ang mga tipo ko sa babae.
Pero wala na ako magagawa pa dahil pinilit lang ako ng lolo ko. Muling nagtawanan ang mga lalaki. Napababa na lamang ng tingin si Gemma habang pilit nilulunok ang kahihiyan. Pakiramdam ni Gemma, gusto niya nang matunaw sa sobrang hiya. Biglang iniabot ni Royce ang kanyang wine glass kay Gemma. Careful with the wine. Tumingin siya ng diretsyo sa asawa. Baka isipin ng mga bisita ko rito na ninanakaw mo rin ang mga gamit dito. Biglang natahimik ang buong mesa. Namutla si Gemma. Royce, Ngunit tila walang pakialam ang lalaki. what? I'm just being honest. Mahigpit na napakagat si Gemma sa labi upang pigilan ang pagluha sa harap ng lahat. Pagkatapos mailapag ang wine, mabilis siyang yumuko. Excuse me po. Mabilis siyang naglakad palabas ng dining hall at dumiretso sa kusina. Pagkapasok niya sa kusina, agad siyang napasandal sa lababo. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Tahimik siyang umiiyak habang nanginginig ang balikat. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang ganito ang trato sa kanya ni Royce. Hindi naman siya humingi ng kahit ano. Hindi niya ginusto ang kasal. Tinanggap lamang niya yun dahil sa kagustuhan ni Don Emilio. Napapikit si Gemma habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pero bakit pakiramdam niya? Isa siyang napakalaking kasalanan sa buhay ni Royce. Tirik na tirik ang sigat ng araw ng mga oras na yon nang biglang may tumigil na isang mamahaling sasakyan sa tapat ng malaking hasyenda ng pamilya Madrigal. Mabagal na bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang napakagandang babae na nakasuot ng mamahaling sunglasses at fitted na dress na halatang imported. Si Trina, isang socialite na matagal nang baliw na baliw kay Royce Madrigal. Matapos ang 2 taon sa ibang bansa, ngayon lamang siya muling nakabalik ng Pilipinas at ang una niyang pinuntahan ang hasyenda kung saan nakatira si Royce. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang malaking mansyon. Oh, I miss this. I miss this place. Kausap niya sa sarili habang dahan-dahang tinatanggal ang suot na shades. Sanay si Trina na espesyal ang trato sa kanya sa hasyenda. Noon pa man, malapit na siya kay Don Emilio dahil madalas siyang sumasama kay Royce sa mga party at family gathering. Sa isip niya, oras na lamang ang bibilangin bago tuluyang mahulog sa kanya si Royce. Total, wala namang babaeng tumatagal sa apo ng matanda. Ngunit, hindi niya alam na marami nang nagbago habang wala siya. Sa garden ng hasyenda, abala si Don Emilio sa magaang pag-eehersisyo habang may hawak na tungkod. Malayo pa lamang, agad nang ngumiti si Trina. Don Emilio! Napalingon ang matanda at agad ding lumiwanag ang mukha nito nang makita siya. Trina, so you're finally back. I miss you so much. And wow, Don Emilio, look at you. You look healthier now. Thank you, Trina. Well, I am trying my best to stay alive. Ay nako, don't say that. You still have many years to live. Ngumiti lamang ang matanda, ngunit sa loob-loob nito, alam niya ang totoong dahilan ng pagbabalik ng dalaga. At iyon ay walang iba kundi si Royce. Pumasok sila sa loob upang doon na magpatuloy ng kanilang pag-uusap. Kumusta naman ang buhay mo abroad? Oh, it was amazing! Fashion events, business parties. Halos ayoko nang umuwi eh. Pero umuwi ka pa rin. Well, I miss someone eh. Napailing na lamang si Don Emilio. Kilalang-kilala niya si Trina. Maganda at matalino, ngunit ambisyosa at masyadong obses sa kanyang apo. Samantalang si Royce naman, ginagamit lamang si Trina para sa pansariling aliw. Walang commitment,
walang sincerity, walang pag-ibig. Kaya noon pa man ay tutol na si Don Emilio sa ideya na maging asawa ito ng kaniyang apo. You still like Royce, ha? Napangiti si Trina habang inaayos ang buhok niya. Can you blame me? Sino pa bang hindi mahuhulog dyan sa apo niyo? He's handsome, rich, powerful. Bahagyang tumawa si Don Emilio. Ikaw talaga, Trina. Hindi ka pa rin nagbabago. Tumawa lamang si Trina. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan hanggang sa maya-maya may lumapit na sa kanila, si Gemma. Tahimik na naglalakad habang may dalang tray ng juice at snacks. Simple lamang ang suot nitong damit at nakatali ng maayos ang buhok. Ngunit kahit ganon, may natural itong ganda na hindi kailangang pilitin. Paglapit nito, magalang siyang yumuko. Lolo Emilio, heto na po ang juice niyo. Thank you, Iha. Tahimik namang inilapag ni Gemma ang mga baso. Samantalang si Trina, abala sa pagsusuri rito mula ulo hanggang paa. Bahagya siyang napataas ng kilay. Sa isip niya, isa lamang itong ordinaryong katulong at wala itong karapatang mapabilang sa hasyenda. Paikot na sana si Gemma upang umalis nang muling nagsalita si Don Emilio. Gemma, sandali lang. Napahinto ang dalaga. Yes po. Ngumiti ang matanda at tumingin kay Trina. By the way, Trina, meet Gemma. Tipid na ngumiti si Trina. Walang kaalam-alam kung bakit kailangan pang ipakilala sa kanya ang babaeng hindi hamak na katulong lamang. Hi! Ngunit, ang sumunod na sinabi ni Don Emilio ang halos magpatigil ng tibok ng puso ni Trina. She is Roy's wife. Halos maibuga ni Trina ang iniinom niyang juice. What? Lakas niyang saad at halos maibuga ang juice na iniinom. Nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa narinig. You mean, asawa? Wife? Tahimik lamang na yumuko sa Gemma. Opo. Muling tiningnan ni Trina ang dalaga mula ulo hanggang paa. Simple ang pananamit, walang alahas, mukhang probinsyana. At higit sa lahat, wala man lang siyang nakikita na maaaring makita rito ni Royce. You've got to be kidding me! Bahagyang sumeryoso ang muka ni Don Emilio. Hindi kita niloloko, Trina. Nagsasabi ako ng totoo. But her? Royce married a maid? Kitang-kita ang pagkadiri sa mukha nito. Napayuko si Gemma dahil sa hiya. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Don Emilio. Watch your words, Trina. Hindi ko kailangan ng opinyon mo o kahit na sino pang tao sa paligid ko. Alam ko ang makakabuti para sa aking apo. Napakagat si Trina sa labi habang hindi makapaniwala. Biglang nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Sa loob ng mahabang panahon, akala niya siya ang magiging Mrs. Madrigal. At ngayong bumalik siya, hindi niya akalain na may iba nang nakakuha ng lugar na para sana sa kanya. At ang mas lalong masakit para sa kanya na isang simpleng katulong lamang. Muling tumingin si Trina kay Gemma. This time, hindi na pagtataka ang nasa mata niya, kundi matinding galit at selos. At sa loob-loob niya, isa lamang ang malinaw. Hindi niya hahayaan na manatili si Gemma sa buhay ni Royce. Pagkaalis ni Gemma sa kanilang harapan, nanatiling nakaukit sa isipan ni Trina ang mga sinabi ni Don Emilio. She's Roy's wife. Paulit-ulit iyong umaalingaw-ngaw sa utak niya habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Hindi niya matanggap at hindi niya kayang tanggapin.
Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang siya lamang ang babaeng pwedeng maging asawa ni Royce Madrigal. Kahit pa hindi siya nito seryosohin noon, sigurado siyang mas lamang siya kumpara sa ibang babae. Pero ngayon, isang simpleng katulong lamang ang nasa kanyang posisyon na dapat sana ay para sa kanya. No, no, no! Kailangan ko siyang makita! At agad siyang umalis ng asyenda. Makalipas ang halos 1 oras, tumigil ang sasakyan ni Trina sa harap ng isang sikat na bar sa syudad. Malayo pa lamang, rinig na niya ang malalakas na tawanan at musika sa loob. Hindi na yon bago sa kanya. Kilala niya si Royce. Kapag stress ito o may ayaw isipin, alak at babae agad ang takbuhan nito. Pagpasok pa lamang niya sa VIP area, agad na niyang nakita ang lalaking hinahanap. Nakatungo si Royce sa couch habang may hawak na bote ng alak. Napapalibutan ito ng mga kaibigan at sexing mga babae. At mas lalong nag-init ang dugo ni Trina nang makitang may babaeng halos nakapatong na sa kandungan nito habang naghahalikan sila. Halos magdilim ang paningin ni Trina. Bigla siyang sumugod papunta roon at bago pa makapag-react ang babae, "Malandi ka! Umalis ka dyan!" Malakas niyang hinila ang buhok nito. "Aray!" Ayun, nagulat ang lahat. What the hell? Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Royce. Samantalang si Royce, na halos malunod na sa alak, ay napakunot noo habang pilit inuunawa ang nangyayari. Hey, what's your problem? Bigla itong natigilan. Unti-unting luminaw ang kanyang paningin at nang makilala kung sino ang babaeng nasa harapan niya, nanlaki ang kanyang mata. Trina? Nakangiting tumayo ang dalaga ngunit halatang galit ang mga mata nito. "Miss me?" Napailing si Royce habang napapahawak sa noo. What the hell are you doing here? What am I doing here? Ako ang dapat nagtatanong sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Muling tumingin si Trina sa babaeng kanina kahalikan ni Royce. "And you? Get lost!" Hindi na nakapalagpa ang babae dahil sa hiya. Mabilis itong umalis kasama ang ibang babae. Habang ang mga kaibigan naman ni Royce ay natatawang nagkatinginan. Oh, mukhang trouble to ah. Ngunit wala nang pakialam si Trina. Lumapit siya kay Royce at agad hinablot ang braso nito. "Come with me, let's go!" Bahagyang natawa si Royce. You're bossy as ever. Lasing na si Royce at halos matumba na sa pagtayo. "Shut up and walk!" At dahil sobrang lasing na ang binata, wala na rin itong nagawang pagtutol. Dali-daling tinungo ni Trina ang kanyang kondo. Nakasandal lamang si Royce sa upuan ng sasakyan habang nakapikit. Samantalang si Trina ay palihim na sinusulyapan ito habang nagmamaneho. Kahit gaano karaming taon na ang lumipas, mahal pa rin niya ang lalaki. At mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib tuwing naiisip niyang may asawa na ito. Pagdating nila sa kondo, hirap na hirap siyang alalayan si Royce papasok. "You're freaking heavy!" Bahagyang natawa si Royce. You miss me? "Don't flatter yourself." Pagpasok nila sa kwarto, agad na bumagsak si Royce sa kama. Humiga ito habang nakapikit at halatang wala na sa huwisyo. Tahimik na napatitig si Trina rito. Guwapo pa rin. Ito pa rin ang lalaking matagal niyang minahal. At ngayong magkasama silang muli, ayaw na niyang pakawalan pa ito. Dahan-dahan siyang lumapit. "Royce," bahagyang dumilat ang lalaki. "I hate your wife." Napangisi si Royce habang lasing na lasing. Oh,
That poor woman. Me too. I hate her so much. She means nothing to me. Parang musika yon sa tenga ni Trina. Mabagal niyang hinaplos ang pisngi ng lalaki. Then prove it. At sa gabing yon, tuluyang nangyari ang matagal nang inaasam ni Trina. Wala na siyang pakialam at hindi na niya naisip pa ang mararamdaman ni Gemma. Basta ang mahalaga sa kanya, kasama niya ngayon ang lalaking noon pa lamang gustong-gusto niya na. Kinabukasan, unti-unting nagising si Royce dahil sa matinding sakit ng ulo. Napangiwi siya habang dahan-dahang dumidilat. Ngunit agad ding nanlaki ang mga mata niya nang mapansing iba ang kisame ng kwartong kinaroroonan niya. What the... At mas lalo siyang nagulat nang maramdaman ang mainit na katawan na nakayakap sa kanya. Mabilis siyang napalingon at doon niya nakita si Trina, hubad at mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Biglang nawala ang kanyang antok at agad na bumalikwas sa higaan. Shit! Mabilis niyang tinanggal ang braso ng babae mula sa kanyang katawan at agad bumangon. Ngunit halos mapamura siya nang mapansing wala rin siyang saplot. Dali-dali niyang pinulot ang mga nagkalat niyang damit sa sahig habang magulo ang kanyang buhok. Sa ingay ay unti-unting nagising si Trina. Napangiti ito nang makita siyang gising na. Good morning. Ngunit hindi sumagot si Royce. Mabilis itong nagsuot ng pantalon habang halatang iritado, dahilan upang mawala ang ngiti ni Trina. Royce? What? Napalunok siya. Humarap si Royce habang malamig ang muka. I was drunk. Masakit para kay Trina na kanya itong marinig. Ngunit pilit pa rin ngumiti si Trina. You still wanted me. Napailing si Royce. Don't make this complicated. Complicated? Royce, you slept with me. So? Parang sinampal ang dalaga sa narinig. You married a maid! A freaking maid, Royce! Napatigil ang lalaki at sa mga oras na yon, sumeryoso ang mukha nito. Wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng babaeng yun dito. Natigilan si Trina. Habang tahimik lamang si Royce na isinusuot ang relo niya, biglang tumulo ang luha ni Trina. So what am I to you? Para usan? At saka mo lang kakailanganin kapag gusto mo lang? Ano? Sumagot ka, Royce! Natahimik ang lalaki. Ngunit, ang sumunod nitong sinabi, ang tuluyang dumurog sa puso ni Trina. Stop! Alam mo sa sarili mo kung ano ka lang sa akin, Trina. And if I didn't marry Gemma, hindi pa rin kita pakakasalan. Parang tumigil ang mundo ni Trina. Nanlaki ang mga mata niya at unti-unting namumuo ang luha. Napabuntong hininga naman ang binata bago malamig na tumalikod. You know me better than anyone, Trina. Royce! I don't love you. Ever since, wala akong nararamdaman sa'yo. I'm sorry. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Trina, habang si Royce naman ay dire-diretso lang na naglakad palabas ng kondo. At sa pagsara ng pinto, doon tuluyang sumabog ang galit at sakit ni Trina. Sumigaw siya ng malakas. Malakas rin niyang inihagis ang unan sa sahig habang umiiyak. How dare you! Sunod-sunod niyang binato ang mga gamit sa paligid. Basag ang mga vase, nagkalat ang mga gamit. Doon niya ibinunton lahat ng galit at sakit ng nararamdaman niya. Sa buong buhay niya ngayon lamang siya tuluyang tinanggihan ng lalaking mahal niya. At ang mas masakit roon, kasal pa ito sa isang babaeng katulong lamang. Mahigpit niyang kinuyom ang bedsheet habang umiiyak. Ngunit
Kasabay ng sakit, unti-unti ring nabuo ang matinding galit sa puso niya. Galit para kay Gemma. At sa sandaling iyon, isinumpa ni Trina sa sarili niya na gagawin niya ang lahat para lamang mawala si Gemma sa landas nila ni Royce. Umaga ng mga oras na yon, abala na agad ang mga kasambahay sa paglilinis ng buong hasyenda. Habang tahimik namang naghahanda si Gemma ng mga gamit ni Royce para sa pagpasok nito sa opisina. Sa loob ng malaking silid ni Royce, nakaharap ang binata sa salamin habang inaayos ang cufflinks ng kanyang polo. Tahimik namang lumalapit-lapit si Gemma sa kama at mesa habang inaayos ang briefcase, laptop at mga dokumentong dadalihin nito. Hindi sila nag-uusap, parang mga estranghero lamang at hindi bilang mag-asawa ang turingan. At gustuhin mang magsalita ni Gemma, hindi niya magawa dahil alam niyang umpisa pa lamang talagang ayaw na sa kanya ni Royce at napilitan lamang ito na pakasalan siya. Nasaan ang blue folder? Mabilis namang lumapit si Gemma at iniabot iyon. Heto. Kinuha yun ni Royce nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gemma, biglang bumukas ang pinto ng silid. Agad silang napalingon at dooy bumungad si Trina. Nakasandal ito sa pinto habang nakangiti. Ngunit ang ngiting iyon halatang may kasamang pangaasar. Well, hi! Good morning to a new lovely couple. Bahagyang napangiti naman si Gemma, samantalang si Royce napakunot noo. Ano namang ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Hindi agad sumagot si Trina. Sa halip ay dahan-dahan itong pumasok sa silid habang nakatingin kay Royce at tila sinasadya nitong baliwalain si Gemma. Ngunit kahit ganoon, galang pa rin itong binati ni Gemma. Good morning po, Miss Trina. Tipid lamang ngumiti ang dalaga bago muling binalik ang atensyon kay Royce. I just miss you. Napansin agad ni Gemma ang kakaibang lambing sa boses nito at hindi niya alam kung bakit pero biglang may mabigat na pakiramdam na sumiksik sa kanyang dibdib. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa pag-aayos ng gamit. Ngunit nanigas siya sa sumunod na nangyari. Dahan-dahang lumapit si Trina kay Royce. Halos magdikit na ang kanilang katawan. At bago pa man makaiwas ang lalaki, marahan itong inayos ang kurbata nito. Your tie is crook. Napahinto si Royce. Trina. Ngunit tila wala itong narinig. Walang balak tumigil. Habang inaayos ang kurbata ni Royce ay bahagya nitong hinaplos pa ang dibdib nito pababa at saka ito ngumiti. You really left too early this morning after spending the whole night with me. Heist, di sana. Ako ang nag-ayos nito ngayon para sa'yo. Kanina pa. Parang biglang nawalan ng hangin sa paligid. Nanigas si Gemma at unti-unting bumaba ang hawak niyang folder habang nakayuko. Pakiramdam niya may mabigat na kamay na pumiga sa puso niya. Magdamag silang magkasama. Tahimik siyang napapikit. Kahit pilit niyang pigilan, may kirot talaga. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan. Gayong simula pa lamang, sinabi na ni Royce na walang ibig sabihin ang kasal nila. Pero iba pala kapag harapan mo nang nakikita. Mabilis siyang tumalikod. Ayaw na niyang makita pa ang eksena. Ayaw na niyang marinig pa. Mahigpit niyang kinuyom ang hawak na tela habang pilit na pinapakalma ang sarili. At bago pa man may makakita sa kanyang reaksyon, mabilis na siyang lumabas ng silid. Hindi naman nakaligtas kay Trina ang lahat ng iyon. At nang maisara ang pinto, unti-unti itong ngumisi. Parang nanalo. Parang siya ang tunay na asawa. Samantalang si Royce naman, tila ngayon lamang natauhan sa nangyayari. Enough, Trina. Ngunit tila natutuwa lamang ang babae.
What? I'm just telling the truth. Mahigpit na napabuntong hininga si Royce. Halatang iritado siya, ngunit nadala na lamang din siya ng sitwasyon. Nang maalala niyang umalis na si Gemma, bahagya siyang napalingon sa pintuan at hindi niya maintindihan kung bakit tila may kakaibang bigat siyang naramdaman sa dibdib. Ngunit mabilis din niya iyong binaliwala. I'm leaving. Diretso itong lumabas ng silid at nang maiwang mag-isa si Trina, dahan-dahan itong napangiti habang nakatingin sa pintong dinaanan ni Gemma. Mahina ka, Gemma. I'm just getting started. Sa kusina, tahimik na naguhugas ng baso si Gemma. Pinipilit niyang mag-focus sa ginagawa. Ngunit paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Trina. After spending the whole night with me. Mahigpit siyang napakapit. Masakit. Ngunit ano nga ba ang karapatan niyang masaktan? Hindi naman siya tunay na minamahal ni Royce. Isa lamang siyang obligasyon. Bigla niyang narinig ang tunog ng takong mula sa kanyang likod. Hindi pa man siya lumilingon, alam na niya kung sino yon. Can I get a wine glass? Mabagal na humarap si Gemma. Nakasandal si Trina sa kitchen counter habang nakahalukip-kip. Nakatingin ito sa kanya na tila nanguhusga. Tahimik na kumuha si Gemma ng baso at iniabot yon. Pero bago pa niya mabitawan, biglang nagsalita si Trina. You know, I still can't believe that Royce married someone like you. Tahimik lamang si Gemma. At first, I thought maybe you were special. But looking at you now, you're still just a maid. Mas lalong yumuko si Gemma. Ayaw niyang patulan. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Ngunit tila mas lalo iyong ikinatuwa ni Trina. You don't belong here. Royce belongs to my world. At hindi ang katulad mo ang nababagay sa kanya. Tahimik pa rin si Gemma habang pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi ko po inaagaw sa inyo si Sir Royce. Oh, really, huh? Hindi ko po ginusto ang kasal. Pero pinakinabangan mo. Napakagat ng labi si Gemma. Hindi yun totoo. Pero alam niya na kahit magpaliwanag siya, hindi rin maniniwala si Trina. Do you know what Royce told me last night? He said, you mean nothing. Parang may matalim na bagay na muling tumarak sa puso niya. Ngunit nanatili siyang tahimik at iyon ang lalong nagpakulo kay Trina. How pathetic! You're acting like a wife when you're nothing but a replacement. Tahimik na yumuko si Gemma at sa sandaling iyon lalo siyang minata ni Trina. Sa isip nito, mahina si Gemma at madaling durugin. Bigla nitong tinaas ang hawak na baso ng wine at sa isang iglap, ibinuhos nito sa ulo ni Gemma ang wine na hawak niya. Napasinghap si Gemma nang maramdaman ang malamig na alak na bumuhos sa kanyang ulo at damit. Tumulo ang pulang wine sa kanyang buhok, muka at apron. Ngumisi lamang si Trina habang pinagmamasdan ang nakayukong si Gemma. Here, that suits you better. Tahimik lamang si Gemma habang tumutulo ang wine sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin siya sumagot at iyon lamang ang lalong nagpasaya kay Trina. Ambisyosa! Mahigpit na kinuyom ni Gemma ang kanyang palad. Nararamdaman niya ang paghapdi ng mata niya dahil sa pinipigilang luha. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya lumaban dahil ayaw niyang maging katulad ng babaeng nasa kanyang harapan. Tahimik lang niyang pinunasan ang wine sa mukha niya. Natigilan si Trina. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon lang kakalma si Gemma.
At sa unang pagkakataon, may kakaibang inis na naramdaman si Trina. Dahil mas lalo lamang siyang nagmumukhang masama habang si Gemma ay nananatiling tahimik at marangal. Makalipas ang 1 linggo, tila mas lalo lamang naging tahimik si Gemma. Patuloy pa rin ito sa pagsisilbi sa hasyenda na para bang wala lamang siyang nararamdamang sakit mula sa mga pangahamak ni Royce at pangiinsulto ni Trina sa kanya. At iyon ang lalong hindi maunawaan ng lalaki. Bakit ito hindi nagrereklamo? Bakit hindi ito lumalaban? O baka naman, mas magaling lang itong magpanggap. Maagang maaga pa lamang, abala na si Gemma sa likod bahay ng hasyenda. Nakaupo siya sa maliit na bangko habang isa-isang inaayos ang mga damit na lalabahan. Maingat niyang hinihiwalay ang puti sa may kulay habang tahimik na nagbubuklod ng mga polo at slacks ni Royce. Samantalang mula sa balkonahe, sa itaas, tahimik siyang pinagmamasdan ni Royce. Nakasandal ito sa railings habang may hawak na tasa ng kape. At doon, may bigla siyang naisip na plano. Bahagyang napangisi si Royce bago bumaba mula sa hagdan. Gemma, Napatingala agad ang dalaga nang marinig ang boses nito. Po, lumapit naman si Royce habang kunwari ay walang mali siya ang muka. can you get my documents from the car? Opo. Pagkaalis nito, mabilis na kinuha ni Royce ang isa sa mga polo niyang nakapatong sa laundry basket. At mula sa wallet niya, naglabas siya ng makapal na perang tigi 1,000 at nagkakahalaga ito ng 10,000 pesos. Dahan-dahan niya iyong isiniksik sa bulsa ng polo bago binalik sa mga lalabhan. Ngumisi siya. Let's see who you really are. Sa isip niya, siguradong hindi makakatanggi si Gemma sa ganoong halaga, lalo pa at alam niyang galing ito sa hirap. At para sa kanya, lahat ng tao may presyo, lalo na ang mga lumalapit sa mayayaman. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Gemma dala ang folder mula sa sasakyan. Heto na po. Kinuha yun ni Royce habang lihim siyang nakatingin sa laundry basket. Walang bakas ng pagkagulat at iyon ang lalong nagpalakas ng kutob ni Royce. She is pretending. Kinabukasan, nagising si Royce ng medyo maaga. Paglabas niya mula sa banyo habang pinupunasan ang buhok gamit ang tuwalya, agad siyang napahinto. May nakapatong na makapal na pera sa kanyang lamesa, kasama ang isang maliit na papel. Sir Royce, may pera pong naiwan sa polo niyo kahapon. Baka po nakalimutan niyo pong alisin. Gemma. Napatitig siya rito. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pera at binilang yun. Buo pa rin ito at hindi man lang nabawasan kahit 1,000. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Imposible. Napaupo siya sa gilid ng kama habang nakatitig sa pera. Hindi niya maintindihan kung pera lamang ang habol ni Gemma, bakit hindi nito kinuha, kahit kalahati lang sana. Ngunit mabilis din niyang ipinagkibit balikat yon. Baka may nakakita. Or she is trying to impress me. Ayaw pa rin niyang maniwala dahil sa buong buhay niya, wala pa siyang babaeng nakilalang walang hinihinging kapalit. Lahat gusto ng pera, lahat gusto ng kanyang pangalan, lahat gusto ng Madrigal wealth. Kaya bakit magiging iba si Gemma? Mula sa baba, narinig niya ang boses ni Gemma na nagpapaalam at halatang aalis. Magpapaalam lang po ako sandali. Napalingon si Royce sa pintuan. Boses iyon ni Gemma. Babalik din po ako agad. Tahimik siyang lumapit sa balkonahe at nakita si Gemma na naglalakad palabas ng asyenda habang may hawak na maliit na pouch bag. Bahagyang napakunot noo si Royce. Saan naman kaya yun pupunta?
At dahil sa matinding pagdududa, mabilis siyang nagbihis at palihim na sinundan ito gamit ang sasakyan. Tahimik lamang si Gemma habang naglalakad sa maliit na bayan. Simple lamang ang suot nitong blouse at pantalon. Halatang nagtitipid. Samantalang si Royce ay nakapark ng medyo malayo habang pinagmamasdan ito mula sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, natigilan siya nang makita kung saan pumasok si Gemma sa isang maliit na remittance center. Napakunot siya ng noo. Ano namang gagawin nito rito? Lumipas ang ilang sandali bago niya muling nasilayan sa loob si Gemma at dooy unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Bumaba siya ng sasakyan at dahan-dahang lumapit sa remittance center. Kita niya na may kinakausap si Gemma sa counter habang iniaabot ang ilang perang gusot. Halatang maingat nitong binibilang ang bawat piraso. Pagkatapos narinig niyang nagsalita ang teller. 1,000 po lahat. Opo. Nanlaki ng bahagya ang mata ni Royce. 1,000 pesos lang? At mukhang sariling ipon pa nito. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Gemma habang hawak ang cellphone. Dali-dali namang nagtago si Royce sa isang poste upang hindi siya nito makita. Tahimik itong umupo sa isang sulok sa labas ng remittance center. At doon narinig ni Royce ang pinag-uusapan ni Gemma at nang kausap nito sa kabilang linya. Nay, pasensya na po kung ito lang po muna yung naipadala ko. Parang may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Tahimik lamang siyang nakikinig mula sa malayo. May mga bayarin pa po kasi rito, pero dadagdagan ko po ulit sa susunod. Narinig niya ang mahinang boses ng matandang babae mula sa cellphone kahit hindi malinaw at doon niya nalaman na may sakit ang mga magulang ni Gemma. Nakabili na po ba si tatay ng gamot niya? Opo. Basta po magpahinga kayo palagi. Humigpit ang hawak ni Royce sa manibela at bigla siyang may naalala. Hindi nga pala niya pinapasweldo si Gemma. Simula nang ikasal sila, iyon ang naging dahilan niya. Libre naman ito sa hasyenda. Akala niya sapat na yun. Akala niya ay wala ng karapatan pa si Gemma, humingi pa ng sweldo dahil asawa na niya ito. Ngunit ngayong nakikita niya ang babae na halos sariling ipon na ang pinapadala sa pamilya, biglang may mabigat na pakiramdam na sumiksik sa kanyang dibdib. Guilt. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Tahimik niyang pinagmamasdan si Gemma na pilit ngumingiti habang kausap ang ina, kahit halatang pagod at problemado. At bigla niyang naisip, kung gold digger nga ito, bakit hindi nito ginagamit ang kanyang apelyido? Bakit ito hindi humihingi ng pera? Bakit parang siya pa ang nahihirapan? Hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatitig rito at sa pagkakataong iyon, unti-unting nabasag ang matigas niyang paniniwala kay Gemma. Simula noong araw na yun, nung makita ni Royce si Gemma sa remittance center, tila may unti-unting nagbago sa kalooban niya. Hindi na mawala sa isip niya ang itsura ng babae, habang pinapakalma nito ang ina sa cellphone. Kahit halatang wala itong halos maitabi para sa sarili niya. At sa unang pagkakataon na iyon, nakaramdam siya ng hiya. Hiya dahil buong akala niya pera lamang ang habol sa kanya ni Gemma. Pero habang mas inoobserbahan pa niya ito, lalo niyang nakikitang mali siya ng akala kay Gemma. Isang umaga, tahimik lamang si Royce habang nagkakape sa balkonahe ng hasyenda. Mula roon, kitang-kita niya si Gemma sa garden kasama ang ilang trabahador. Napansin niyang namimigay ito ng tubig at pagkain sa mga tao habang nakangiti. Ma'am Gemma, kami na po rito. Ayos lang po. Mainit ngayon. Baka mapagod lang kayo lalo dyan. Kaya kailangan niyo po ng tubig.
Napatitig si Royce sa kanya at hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya gumagaan ang paligid tuwing nakikita niya itong nakangiti. Gemma, Napalingon ang dalaga nang marinig ang boses ni Royce mula sa kanyang likuran. Bahagyang nanlaki ang mata nito. Hira kasi siyang tawagin ito ng kalmado. Po, lumapit pa si Royce habang hawak ang isang paper bag. para sa'yo. Sige na, buksan mo. Ano po ito? Just take it. Dahan-dahan niya iyong tinanggap at binuksan. At agad siyang natigilan nang makita na bagong cellphone yun. Cellphone? Bagong cellphone po? Para sa akin ho ba to? Tumango si Royce. Meron pa naman po akong bago, saka hindi naman ninyo kailangan. Kailangan mo yan, di ba? Para makausap mo ng maayos ang pamilya mo. Napakurap si Gemma. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahil ngayon lamang siya muling kinausap ng maayos ni Royce at ngayon lamang ito nagbigay sa kanya ng walang kasamang galit o panunumbat. Maraming salamat po sa inyo. Tahimik lamang na tumango si Royce bago ito umiwas ng tingin. Hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili. Bakit gusto niyang mapangiti si Gemma? Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang napapansin ang maliliit na bagay tungkol dito. Kung paano nito alagaan si Don Emilio, kung paano ito maghanda ng gamot ng matanda bago pa man ito humingi. Kung paano nito samahan sa paglalakad ang lolo niya tuwing hapon. At higit sa lahat, kung paano nito tratuhin ng maayos kahit ang mga simpleng trabahador sa hasyenda. Minsan ay nahuli pa ni Royce si Gemma na lihim na nagbibigay ng pagkain sa matandang trabahador na may sakit at muling may kakaibang init na dumaan sa dibdib ni Royce. Dahil sa mundo niyang puro kaplastikan at interesado sa pera ang mga tao, si Gemma lamang ang nakita niyang tunay na mabuti at malinis ang intensyon sa kanya. Unti-unti ring nagbago ang pagkikitungo niya rito. Hindi niya na ito pinapatulog sa maliit na silid sa likod. Isang gabi, nagulat na lamang si Gemma nang makita ang mga gamit niyang inililipat ng mga kasambahay. Ano pong nangyayari? Lumapit si Royce habang nakasuksok ang kamay sa bulsa. You'll stay in the guest room. Ha? Pero hindi ba't... It's bigger. Saka mainit sa dati mong silid. Hindi makapaniwala si Gemma. Ngunit hindi niya alam na si Royce mismo ay hindi na matiis na makita siyang natutulog sa masikip na silid. Minsan din, habang sabay silang nag-aalmusal, biglang nagsalita si Don Emilio. You are changing. What do you mean? Ngumiti ang matanda, habang sumusuliyap kay Gemma na tahimik lang na kumakain. You look happier. Bahagyang natahimik si Royce at hindi niya agad iyon sinagot. Dahil kahit siya, napapansin rin na madalas na siyang umuuwi ng maaga, mas madalas siyang manatili sa hasyenda, at mas madalas niyang hinahanap si Gemma kahit wala naman siyang kailangan dito. Isang gabi, naabutan niyang natutulog si Gemma habang hinihintay si Don Emilio matapos uminom ng gamot. Tahimik itong nakasandal sa may sofa habang hawak pa ang kumot ng matanda. Napahinto si Royce sa paglalakad at tahimik na pinagmasdan ang dalaga. Napakaamo ng mukha nito habang natutulog. At sa mga oras na yon, hindi niya nakita si Gemma bilang isang obligasyon, hindi bilang katulong, kundi bilang babae. Mabagal siyang lumapit. At bago pa niya namalayan, inayos na pala niya ang nalaglag na buhok nito sa muka. Biglang bahagyang gumalaw ang dalaga at tila nahuli siya. Mabilis siyang napaatras. Ngunit bago pa makapagsalita si Gemma, mabilis na siyang tumalikod. Matulog ka na. At pagkapasok niya sa kanyang silid, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Dahil ngayon lamang niya ito muling naramdaman.
Ang kabang matagal na niyang kinalimutan. Unti-unti na siyang nahuhulog kay Gemma. Habang tumatagal naman, lalo lamang napapansin ni Trina ang pagbabago ni Royce. At bawat pagbabagong iyon, tila kutsilyong unti-unting tumutusok sa kanyang dibdib. Dati, kahit ilang babae pa ang dumaan sa buhay ni Royce, siya pa rin ang laging binabalikan nito. Pero ngayon, iba na. Mas madalas nang manatili si Royce sa hasyenda. Mas madalas nang kasama si Gemma. At higit sa lahat, nakikita niya ang tingin ng lalaki rito. Ang tingin kailanman, hindi nito ibinigay sa kanya. At iyon ang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Doon na siya nagsimulang magplano upang tuluyang mapaalis si Gemma sa hasyenda, maging sa buhay ng maglolo. Kinabukasan, abala si Gemma sa paglilinis ng guest room nang hindi niya namamalayan na may taong palihim na pumasok sa kanyang silid. Tahimik nang umisi si Trina habang inilalabas mula sa kanyang bag ang isang mamahaling diamond necklace. Isa iyon sa mga alahas ni Don Emilio at dahan-dahan niya iyong isinilid sa drawer ng gamit ni Gemma. Let's see kung paano ka ipagtatanggol ngayon ni Royce. Pagsapit ng gabi, biglang nagkagulo sa hasyenda. Wala rito. Hanapin niyong mabuti. Mabilis na bumaba si Royce mula sa hagdan dahil sa ingay. Anong nangyayari rito? Lumapit agad si Trina habang kunwaring problemado. Royce, nawawala yung diamond necklace ni Don Emilio. Biglang nagsalita ang isa sa mga kasambahay. Sir, nakita na po namin. Lahat ay napalingon nang ilabas nito ang alahas. At do'y nanlamig ang buong katawan ni Gemma dahil nakita niyang galing iyon sa drawer ng gamit niya. Paano po nangyari yun? Hindi po sa akin yan. Hindi ko yan nilagay sa gamit ko. Ngunit, mabilis na nagsalita si Trina. Nakita sa gamit mo, Gemma? Oh my gosh! Paano mo nagawa to? Hindi ko po alam kung paano yan napunta sa gamit ko. Stop lying! Alam namin kung anong klaseng tao ka talaga, Gemma. Tinatago mo lang ang tunay mong kulay para malinlang mo ang mga taong narito. Nagsimulang magbulungan ang mga kasambahay habang si Gemma ay namumutlang tumingin kay Royce. Umaasang paniniwalaan siya nito. Royce, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung paano yan napunta sa gamit ko. Hindi ko po magagawa yan. Tahimik lamang si Royce habang nakatitig sa alahas. Magulo ang isip niya. Hindi niya alam ang paniniwalaan. Ngunit dahil sa lahat ng nangyayari, unti-unting bumalik ang dati niyang pagdududa. Then why was it in your drawer? Nakaramdam agad si Gemma ng kakaiba na tila ayaw siyang paniwalaan ni Royce. Mukhang mahihirapan siyang ipaliwanag ang sarili niya rito. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Ngunit tila lalong nagalit si Royce. Tama na, Gemma. Napaatras siya sa lakas ng boses nito. I trusted you. Bakit mo nagawa sa amin to? At iyon ang pinakamasakit. Dahil sa mga oras na yon, akala niya nagsisimula na siyang paniwalaan ni Royce. Pero hindi pala. Isang akusasyon lang, bumagsak agad lahat. Royce, please. Please maniwala po kayo. Hindi ko po kayang gawin yun kay Lolo. Kay Lolo Emilio. Ngunit malamig lamang ang tingin ni Royce. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Gemma. At sa sandaling iyon, may kung anong naputol sa puso niya. Dahil aminin man niya o hindi, mahal na niya si Royce. At mas masakit palang masaktan ng taong mahal mo. Tahimik siyang napangiti habang umiiyak. Ngunit ang ngiting iyon, puno ng sakit. Kahit mahirap lang ako at may karamdaman ng mga magulang ko,
Hindi ko pa rin gugustuhin na pagnakawan kayo. Pero mukhang wala rin naman pong saysay eh, kahit nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Natahimik si Royce. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahan nang tumalikod si Gemma. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid habang tuluyang bumubuhos ang kanyang luha. Samantalang si Trina ay lihim namang napangiti. Sa wakas, makakaalis na rin si Gemma sa buhay ni Royce. Matapos ang pangyayari, tahimik na nag-impake si Gemma ng kanyang mga gamit. Tahimik siyang umiiyak habang tinutupi ang mga damit. Hindi niya akalain na darating sa puntong ito. Pero pagod na siya, pagod nang maliitin at pagod na ring masaktan. Pagod nang ipilit pa ang sarili niya sa mga taong minamahal niya at inaalagaan. At higit sa lahat, pagod na siyang umasa. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan siyang lumabas ng asyenda habang dala ang maliit niyang bag. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, napatingin siya minsan sa malaking bahay. Ang bahay kung saan una siyang nasaktan at natutong magmahal. Paalam. Samantalang sa loob ng kwarto hindi mapakali si Royce. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Gemma habang umiiyak. At hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may mabigat na bagay na unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng kanyang silid at agad na tinungo ang labas. Bigla siyang napatigil nang mapansin niyang tahimik ang buong hasyenda. Masyadong tahimik. At doon niya naalala, hindi pa niya naririnig ang boses ni Gemma. Nasaan si Gemma? Nagkatinginan ang mga kasambahay bago mahinang sumagot ang isa. Umalis na po siya, sir. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ng lalaki. Ano? What do you mean umalis na? Kanina pa po, uuwi raw muna siya sa probinsya nila. Tahimik na napaatras si Royce at sa mga oras na yun, nakaramdam siya ng matinding takot. Hindi dahil sa galit at pride, kundi dahil sa posibilidad na tuluyan nang mawala sa kanya si Gemma. Bigla niyang naalala lahat, ang ngiti nito, ang mga kabaitan nito, kung paano siya nito alagaan kahit masama ang trato niya rito. At higit sa lahat, kung paano siya nito minahal kahit hindi niya deserve. Doon niya tuluyang na-realize ang pinaka-kinatatakutan niyang katotohanan. Mahal niya na si Gemma at ngayon siya mismo ang nagtulak rito palayo sa kanya. Malakas ang ulan ng gabing yun, pero hindi ito alintana kay Royce. Ang mahalaga ay mahanap niya si Gemma at makahingi ng tawad sa mga nagawa niya. Mabilis niyang kinuha ang susi ng sasakyan at lumabas palabas ng asyenda. Halos hindi na makita ni Royce ang daan dahil sa bagsik ng buhos ng tubig sa windshield ng kanyang sasakyan. Paulit-ulit pang kumikidlat sa madilim na kalangitan habang humahagupit ang malamig na hangin. Mahigpit niyang hawak ang manibela habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ng babae noong hindi pa niya ito pinaniwalaan kanina. Yung mga matang puno ng sakit, yung pilit nitong pagpigil sa luha, at higit sa lahat, yung tingin nitong nawalan na ng tiwala sa kanya. Mas lalong sumisikip ang dibdib ni Royce kapag naaalala yun. Damn it! Ngayon niya nare-realize kung gaano siya naging bulag, kung gaano niya paulit-ulit sinaktan ang babaeng tanging nagmahal sa kanya ng totoo. At ngayong wala na ito roon, doon niya naramdaman ang matinding takot na mawala sa buhay niya, si Gemma. Makalipas ang ilang oras na biyahe, sa wakas, narating din ni Royce ang maliit na baryo sa probinsya. Maputik ang daan, maliit at tahimik ang lugar. Malayong-malayo sa marangyang buhay na nakasanayan niya.
Huminto ang kotse niya sa tapat ng isang maliit na kubo na halos tinatangay na ng malakas na hangin. Tahimik itong nakaupo sa tabi ng matandang babae habang pinupunasan ang noo nito gamit ang bimpo. Sa kabilang sulok naman, nakahiga ang ama nitong inuubo ng malala. Napakurap si Royce. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may mabigat siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Ganito pala ang buhay ni Gemma. Habang siya ay abala sa paghusga rito noon, tahimik siyang bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa kubo habang binabasa ng ulan ang buo niyang katawan. Pagdating niya sa pintuan, marahan niya iyong kinatok. Napalingon si Gemma at nang makita kung sino ang nasa labas, agad nanlaki ang kanyang mata. Royce? Mabilis siyang tumayo, habang si Royce naman nakatayo lamang sa labas, basang-basa sa ulan. Tahimik silang nagkatitigan. At sa ilang segundong iyon, pareho nilang naramdaman ang bigat ng lahat. Dahan-dahang lumapit si Gemma at binuksan ang pintuan. Anong ginagawa mo rito? Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, biglang lumuhod sa harapan niya si Royce. Nanlaki ang mga mata ni Gemma, maging ang mga magulang niya ay nagulat din. Hindi niya inaasahang makikita niya ang mayabang at mapagmataas na si Royce Madrigal na nakaluhod at umiiyak sa kanyang harapan. Royce, mahigpit na napapikit ang lalaki habang tuluyan ng bumuhos ang luha niya. Patawarin mo ako, Gemma. Unti-unting nanginginig ang labi ni Royce habang nakatingala rito. Akala ko, lahat ng tao, katulad ng mga babaeng lumalapit sa akin. Akala ko, pera lang ang habol mo. Tumulo ang luha ni Gemma habang nakatingin rito. At sa unang pagkakataon, nakita niyang totoong nagsisisi si Royce. I hurt you. I humiliated you. And I failed to protect you. Tahimik lamang si Gemma habang namumuo rin ang luha sa mga mata niya. Mahigpit naman niyang hinawakan ang kamay ni Gemma. Please, Gemma. Give me another chance. Tuluyan ang bumagsak ang luha ng dalaga. Dahil sa kabila ng sakit na naidulot nito sa kanya, mahal pa rin niya ang lalaking nasa harap niya. At iyon ang pinakamahirap tanggapin. Royce, pinatayo niya ang binata at dinala malayo sa harap ng kubo nila, kung saan dito na darating si Trina. Ngunit bago siya makapagsalita, biglang may malakas na ilaw ng sasakyan ang tumapat sa kanila. Napalingon silang lahat at doon nila nakita ang isang kotseng mabilis na huminto sa harap ng kubo. Mabilis na bumukas ang pinto nito at lumabas si Trina. Basang-basa rin ito sa ulan, ngunit mas nakakatakot ang itsura nito ngayon. Magulo ang buhok, namumula ang mata, at puno ng galit ang mukha. Trina. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Diretso nitong tiningnan si Gemma at sa tingin na yon, kitang-kita ang matinding puot. You ruined everything! Trina, kumalma ka. Shut up! Napatakip sa bibig si Gemma habang napapaatras. Dahil sa kanya, tinapon mo ko. Dahil sa kanya, kaya ka nagkakaganyan ngayon. Nanginginig ang buong katawan nito sa galit. I love you for years. At naghintay ako at umaasang balang araw mamahalin at pipiliin mo rin ako. Pero ginago mo lang ako, Royce. Kinamit mo lang ako. Stop this, Trina. Hindi kita pinaasa. In the first place, alam mo nang malabong mahalin kita. Di ba sinabi ko na yun sa'yo? Kaya wala kang dahilan para magalit ng ganyan. No! Sinira mo ako, Royce. And this is all your fault, Gemma. Kaya dapat sa'yo, mawala ka na sa mundo. Ngunit tila wala na sa tamang pag-iisip ang babae.
Mabilis itong sumakay muli sa kotse. Nanlaki agad ang mga mata ni Royce nang marinig ang malakas na pag-ugong ng makina. Trina! At sa isang iglap, mabilis na pinaandar ng babae ang kotse diretso kay Gemma. Gemma! Nanigas si Gemma sa takot. Hindi siya makagalaw. Masyadong mabilis ang lahat. Pero bago pa man siya mabangga, agad siyang itinulak ni Royce palayo. Royce! Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng pagkakabangga. Napahiyaw si Gemma nang makitang tumilapon si Royce sa putikan matapos siyang saluhin nito mula sa paparating na sasakyan. Diyos ko, Royce! Tumigil ang sasakyan ni Trina. Ilang metro ang layo. Nanlaki rin ang mga mata nito nang makitang duguan si Royce sa gitna ng ulan. Anong nangyari? Anong ginawa ko? Para ngayon lamang bumalik ang katinoan nito. Mabilis siyang bumaba ng kotse habang nanginginig. Royce! Ngunit wala nang nakikinig sa kanya dahil si Gemma mabilis nang lumuhod sa tabi ni Royce habang umiiyak ng aligaga na kung ano na ang dapat gawin. Royce, please gumising ka! Bahagyang dumilat si Royce at kahit hirap na hirap, pilit pa rin siyang ngumiti kay Gemma. Ayos ka lang. Bakit mo ginawa yun? Because I love you. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Gemma. Habang sa likuran nila, unti-unting napaluhod si Trina sa putikan habang nanginginig. Doon niya tuluyang na-realize na natalo na siya dahil ng mga oras na iyon nakita niyang handang mamatay si Royce para kay Gemma. Pagkatapos ng gabing yun, halos magunaw ang mundo ni Gemma. Kasunod ng malakas na ulan at kaguluhan sa harap ng kanilang kubo, agad ding naisugod si Royce sa pinakamalapit na ospital. Duguan ito at walang malay. At habang sakay ng ambulansya, mahigpit lamang nahawak ni Gemma ang kamay nito habang tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak. Please, huwag mo akong iwan, Royce. Lumaban ka, Royce. Please, please. Kasabay ring isinugod sa ospital ang mga magulang niya dahil nangangailangan din sila ng agarang gamutan. At naroon si Royce para sa pamilya niya. Kahit walang malay ang lalaki, ramdam ni Gemma ang sincerity nito. Samantala, agad namang naaresto si Trina matapos ang insidente. Hindi na ito nakapalagpa nang magsimulang magsalita ang mga testigo. At doon na rin tuluyang nabunyag ang lahat ng kasamaan nito. Ang pagtatanim ng alahas kay Gemma, ang pananakit dito, ang pagsisinungaling, at maging ang tangkang pananagasan nito dahil sa matinding selos. Halos mawalan ng muka si Trina sa mga kasong isinampa laban sa kanya. At sa malamig na loob ng kulungan, doon niya unti-unting hinarap ang katotohanan na kailanman hindi siya minahal ni Royce at lalong hindi niya makukuha ang pagmamahal nito sa pamamagitan ng galit at paninira. Samantalang sa ospital, halos hindi umalis si Gemma sa tabi ni Royce. Araw-araw niya itong binabantayan. Pinupunasan ng noo, inaayos ang kumot, at tahimik na kinakausap kahit walang malay. Ngunit kahit ganon, hindi nawalan ng pag-asa si Gemma. Dahil ngayon, alam na niyang totoo ang pagmamahal ni Royce. Makalipas pa ang ilang araw, unti-unting dumilat si Royce. Bahagya itong napangiwi dahil sa sakit ng katawan. Ngunit agad ding lumambot ang mga mata niya nang makita si Gemma na nakatulog habang hawak pa rin sa kanyang kamay. Napangiti siya at sa pagkakataong iyon ng buhay niya, nakaramdam siya ng kapayapaan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito at dahil doon, agad ding nagising si Gemma.
Nanlaki ang mga mata nito nang makitang gising na siya. Royce! Agad na namuo ang luha sa mga mata ng babae. Hey, why are you crying? Akala ko mawawala ka na. Hindi pa pwede. Hindi pa kita nababawi. Mas lalo siyang napaiyak habang mahigpit na hinahawakan ang kamay nito. At sa sandaling iyon, unti-unting naghilom ang lahat ng sakit sa pagitan nilang dalawa. Makalipas lamang ang 1 linggo, tuluyan nang nakalabas ng ospital si Royce, kasabay rin ng pagbuti ng kalagayan ng mga magulang ni Gemma matapos itong tulungan ni Don Emilio sa pagpapagamot. At doon ay unti-unti ring nagsimulang mabuong muli ang kanilang pamilya. Hindi na katulad ng dati si Royce, mas naging kalmado na ito, naging maalaga, at higit sa lahat, mas naging totoo. Madalas na siyang makita ng mga trabahador na tumutulong sa hasyenda kasama si Gemma. At sa tuwing may magtatangkang utusan si Gemma, si Royce na mismo ang umaawat. At bawat araw, lalo lamang napapatunayan ni Gemma na seryoso na ito. Makalipas ang ilang buwan, muling naging masaya ang buong hasyenda ng mga Madrigal. Ngunit ngayon, ibang klase na ang saya. Hindi na puno ng yabang, hindi na malamig, kundi puno na ng pagmamahal at pagkakaisa. Isang hapon, nagtipon-tipon ang mga trabahador at kasambahay sa garden ng hasyenda para sa simpleng salo-salo na inihanda ni Royce at Gemma bilang pasasalamat sa lahat. Masayang nagtatawanan ang mga tao habang tumutugtog ang mahinang musika sa paligid. Samantalang sa gitna ng garden, magkatabing nakatayo sina Royce at Gemma. Simple lamang ang suot ni Gemma, ngunit mas lalo itong gumanda sa mga mata ni Royce. Hindi na niya nakikita rito ang katulong na minsan niyang minata, kundi ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa pagiging malamig at makasarili. Dahan-dahang hinawakan ni Royce ang kamay nito at tumingin sa mga mata ni Gemma. Pero bago pa ito makapagtanong, mahigpit siyang niyakap ni Royce sa harap ng lahat. Agad namang napangiti ang mga tao sa paligid. Samantalang si Gemma nagulat. Royce? Ngunit mas lalo siyang napaiyak nang marinig ang sumunod nitong sinabi. Hindi ka isang gold digger. Bahagyang kumalas si Royce sa yakap upang titigan siya ng diretso sa mga mata. Ikaw ang pinakamayamang babae na dumating sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Gemma. Mahal na mahal din kita, Royce. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Gemma. Ngunit ngayon, hindi na yun luha ng sakit, kundi luha na ng saya. Sa wakas, narinig na niya ang mga salitang matagal niyang hinintay at higit sa lahat, naramdaman niya na tunay siyang minahal. Masayang pumalakpak ang buong hasyenda, maging ang mga trabahador na minsang naawa noon kay Gemma ay nakangiting pinapanood sila ngayon. Samantalang si Don Emilio, tahimik na nakaupo sa kanyang wheelchair habang masayang pinagmamasdan ang dalawa. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng matanda dahil alam niyang hindi siya nagkamali sa pagpili kay Gemma. Lumapit si Royce sa kanyang lolo at marahang hinawakan ang kamay nito. Thank you, Lolo. Napangiti roon si Don Emilio. I told you, she would save you. At totoo nga, hindi si Royce ang nagligtas kay Gemma, kundi si Gemma ang nagligtas kay Royce mula sa pagiging lalaking walang alam kundi pera, yabang at pansamantalang saya. At naramdaman ni Royce na ang tunay na kahulugan ng tahanan hindi pala yun nasusukat sa laki ng bahay, hindi sa dami ng pera, at lalong hindi sa estado ng buhay, kundi sa taong handang manatili sa iyong tabi kahit nakita na niya
ang pinakapangit mong pagkatao. At iyon, si Gemma. Hindi nasusukat ang tunay na halaga ng tao sa estado ng buhay, pera o panlabas na anyo. Minsan, ang mga taong minamaliit natin ang siyang may pinakamalinis na puso at tunay na pagmamahal. At ang totoong pag-ibig, hindi hinahanap sa kayamanan, kundi sa taong kayang baguhin ka para mas maging mabuting tao ka. Wakas.